Yun yung kasing pinag-uusapan sa media sa mainstream media na paano kapag hindi nga naproklama ito ng COMELEC, itong si Rodrigo Duterte, si PRRD sa pagka-mayor diyan sa kasi nga nasa Hague siya. So, ang senaryo diyan aakyat sa pagka-mayor itong si Baste Duterte. Ayan ho. At mababakante ang posisyon ng Vice Mayor. So ngayon, kung sino ang pinakamataas na City Councilor na vote, yan ang aakyat. So itong si apo niya na si Rodrigo II Duterte. Ayan, II. Ayan. At dito ho tayo sa usapin sa pagka-mayor dyan sa Davao City. Kahit ho nasa Hague, Netherlands, nakadetain itong si former President Rodrigo Duterte, siya ho ay nanalo diyan sa Davao City sa pagka-mayor na umani ng landslide vote na 659,557. At yung kanyang dating gabinete na si Carlo Nograles, 80,000 votes plus. Ayan. So sa pagka-vice mayor, nananatili ho si Baste Duterte na 648,000 din ang votes niya. At sa pagka-councilor sa Davao City, nangunguna din ang si Rodrigo II Duterte, 190,698. Ayan. So ito kasing kwento doon. Dahil nga kung hindi ho maging maproklama itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagka-mayor diyan sa Davao City, dahil nga doon siya sa Hague, Netherlands, mababakante ngayon yung position niya. So, ang papalit sa pagka-mayor, si Baste Duterte. Dahil siya ang successor, siya ang vice mayor na elect. So, ngayon, mababakante ngayon yung position ni Baste na sa pagka-vice mayor. So, dahil nga si Rodrigo II Duterte ang number 1 na councilor, siya ang ngayon aangat. Wala pa rin na bago sa paggalaw ng mga position diyan. So baluarte talaga ng mga Duterte ang Davao City. Ayan ho. So kung mas maganda kung maproklama si Pangulong Duterte as mayor, ha? Ayun ang abangan natin. Sa Taguig City naman, ha? Bukobo George Daniel, ha? Si Pami Zamora, gala-gala mo na day, ha? Charot. Yun yung kasi pinag-uusapan sa media sa mainstream media na paano kapag hindi nga naproklama ito ng COMELEC, itong si Rodrigo Duterte, si PRRD sa pagka-mayor diyan sa kasi nga nasa Hague siya. So, ang senaryo diyan aakyat sa pagka-mayor itong si Baste Duterte. Ayan ho. At mababakante ang posisyon ng Vice Mayor. So ngayon, kung sino ang pinakamataas na City Councilor na vote, yan ang aakyat. So itong si apo niya na si Rodrigo II Duterte. Ayan, II. Ayan. Sa pagka-congressman naman dyan sa Davao City, of course, kahit nagpalabas sila ng mga paninira sa Duterte, doon sa video na yon, nagwagi pa rin si Pulong Duterte sa pagka-congressman. Ayan ho, ang resulta ng mga support ng Duterte. Ayan ho. Antabayan na natin sa mga susunod na mga proclamation ng pagka-senatorial candidate, kung ano ang magiging hakbang nila dito sa impeachment ni VP Sara. Kasi gaya ng sinabi natin ng mga nakaraang vlog, ayon sa abogadong si Atty. Makalintal, pagpasok ng 20th Congress, dahil 20th Congress na ho ito sa June, yung lahat ho ng mga nakabinbin na impeachment cases o lahat ng kaso na nakabinbin sa Senado, mawawala na kasi panibagong pasok ho ng Kongreso. Nasa 19th Kongreso kasi yung impeachment. So, pero kung i-a-adapt nga, yun kay Atty. Makalintal, kung i-a-adapt ng bagong mga senador ngayong 20th Congress, itong impeachment case laban kay VP Sara, ito ay makukonsider as bagong pag-file. Hindi ho kasi pwedeng maging dalawang beses mag-file ng impeachment case sa isang taon, dahil yan ho ay violation ng saligang batas, dahil nakalagay ayon sa
saligang batas na isang beses lang pwedeng magsampa ng impeachment sa isang taon. So kung magsasampa ulit sila, kung i-adapt ng bagong 20th Congress ng Senado itong impeachment from 19th Congress, edi magiging pangalawang file na ito. So pinagbabawal ho yan ng saligang batas ayon kay Attorney Makalintal. Ayan ho.